Pero okay kayo, anong mensahe mo sa mga ganong na tao? Tingin nila sa inyo kon. Sa amin, na pulis rin, pero anong masasabi niyo sa kanila? Ang kailangan lang dyan, kasi ito yung pinaka-the best na ano natin. Kasi minsan, merong kasabihan sa amin, yung mga intellectual leaders namin sa Islam, na kung gusto mo mawala yung masama, huwag mo nang banggitin. Kung gusto mo mawala yung masama, huwag mo nang banggitin. At kung gusto mo magkaroon ng kabutihan, yun ang paramihin mong banggitin. Yun ang paramihin natin. Yun ang paramihin ng istorya, yung mabuti. Dahil inshallah, sa tulong ng Panginoong Allah, ang lalabas kabutihan. Kung pararamihin natin yung masama, yun ang i-discuss natin, hindi mawalang masama. Lalong dadami ng masama. Kaya ang panon namin sa Islam, kung halimbawa ikaw, pulis ka, gumawa ka ng kalokohan, pag una lang yan, banggitin yan. Panalangin mo na lang sa Allah. Kasi pag bagitin mo yun, nakakasira talaga ng image yun. At hindi nawawala yung masama, kundi lalong dumadami. Lalong dumadami. So, sa aming role sa Islam, ang pinapanunan lang namin yung pag-utosan ng mabuti. Gagawa ka ng mabuti. Pag ang tao kasi gagawa ng mabuti, hindi na siya gagawa ng masama. Kasi dalawa yan, masama at mabuti, di ba? Pag maparami ang gawa ng tao ng mabuti, ma-minimize yung oras niya sa paggawa ng masama. At pag mabukod na yung buong buhay niya sa kabutihan, zero balance na yung masama. Wala na siyang magawang masama. Kaya mag-utos ka na ng mabuti, na mawala na yung masama. Kasi pag gagawa siya ng mabuti, yung oras na limbawa 12 hours o 24 hours, meron siyang sa dalawang oras yung mga siya ng mabuti. Yung nabawasan yung 24 hours na dalawang oras nagawa ng masama. Pag madagdag naman yung gagawa ng mabuti, hanggang sa 12 hours yung paggawa ng mabuti, 12 hours naman sa masama, so ibig sabihin, nabawasan na. Tama. Oo. Pag ano mo naman siya, i-praise mo naman siya ng mabuti, maragdagan yung kabutihan niya, hanggang sa maliit na lang magtitira doon sa masama. Kasi wala na siyang oras doon. Positive reward. Oo, wala na siyang oras. Kasi ang tao kasi, dalawang tao. Dalawa yung natin, mabuti at masama. Walang tao na puro mabuti at walang tao puro masama. Pero, i-develop natin ito. Halimbawa, mabuti, yan ang palalaguin natin. Hanapan natin ng paraan paano ito lalago. Hindi naman kasi mawala yung masama na yun at one time. Hindi yan mawala. Kasi sa amin sa Islam, ang pinapatay, hindi tao ang pinapatay. Pinapatay yung masama. Yung criminal, hindi ang pinapatay yung criminal, kundi yung activities niya bilang criminal. Yun ang pinapatay. Paano papatay yung criminalities na gawain? Bigyan mo siya ng mabuting gawain. Ipipreach mo siya, i-encourage mo siya. Kung meron kang makita sa kanya mabuting gawa, na maliit lang, paano mo yung palalakihin? Sa atin kasi, paano natin, di ba yung mabuti ka, nasa 90% na ginagawa mong kabutihan, nagawa ka na isang mali, yun ang pinapalaki ng tao. Ikaw, nung punta ka doon, masamang tingala sa'yo, punta ka dito, masamang mangyari sa'yo, madi-discourage ka. Ialis mo lahat yung mabuti mo, magiging, sabi mo, magpakasama na ako. Kaya yan, dyan tayo mali. Kaya hindi nawala yung salot sa lipunan natin. Kasi yung isang mali, yun ang pinapalaki natin. Wala naman taong perfecto. Wala naman taong hindi makagawa ng mali. Pero, yung dalawang bagay na yan na nasa atin, mabuti at masama, i-develop natin. Sa mamimili tayo kung saan i-develop natin dyan. Tama. Kung gusto mo i-develop masama, madali lang yung i-develop. Kung gusto mo naman i-develop mabuti, madali din yan. Sa atin yan, i-develop natin. Iba kayo sa atin eh. Pag masama, sige, patayin. Pag nanakaw, killer, patayin. Sa Islam, hindi yung killer patayin. Ang pinapatay mo yung pagiging masama niya. Paano mo siya mapabuti.